451. Si Elsa ay abala, Lance, ipapakilala mo siya sa ibang araw, gusto kong makipagkaibigan sa kanya. Kalimutan mo na, wala siyang kaibigan at hindi niya kailangan. 8:00. Pakinggan ng lahat ng mga mag-aaral sa unang taon. Isang marilag na boses ang narinig, at lahat ay tumangala upang makita ang isang likas na kapangyarihan ng kaharian na nakatayo sa himpapawid, at ang marilag na boses na ito ay mula sa kanya. Maraming tao ang nakakilala sa kanya, isa siya ng mga Vice President ng Martial Arts Academy, at si Bogart ang namamahala sa buong kompetisyon ng freshman. Nang marinig ang boses ni Bogart, agad na tumigil ang lahat sa pagsasalita, at tahimik ang War God Martial Arena. Tumangala si Lance kay Bogart sa kalangitan, ang kanyang lakas ay hindi maaninag ni Lance, sa kasalukuyang cultivation ni Lance, maaari lamang niyang makilala ang Hautian Realm, ang innate realm ay napakalayo na. Matapos manahimik ang lahat, sinabi ni Vice President Bogart, mga kapwa mag-aaral, ngayon ang opisyal na pagbubukas ng New Student Competition. Dito, masasabi ko sa lahat na ang huling mananalo sa unang pwesto sa New Student Competition ito ay magkakaroon ng posibilidad na natinanggap bilang disipulo ni Senior Chin Feng ng Four Great Island Protectorate Families, ang Chin-gu family, na isang magandang pagkakataon. Siyempre, sinabi ko lang na posible, hindi ko sinabing sigurado ito, at sa huli ay nakasalalay sa ang iyong kapalaran. Ang New Student Competition ay bukas para sa lahat ng mga bagong mag-aaral na nakarating sa Early Outer Gate o higit pa. Sa ibaba, isasagawa ang ating unang round, ang 1,000th Elimination Round. Lahat ng mga bagong estudyante, na umaasa sa kanilang lakas, ay papasok sa top 1,000, kaya mangyaring ihanda ang inyong mga sarili. Sa loob ng 10 minuto, magbubukas ang unang round. Nagkaroon ng kaguluhan sa eksena, walang duda, isang karangalan ang lahat na makapasok sa top 1,000, lahat ay nagkukuskos ng kanilang mga kamao at naghahanda sa pag-strut ng kanilang mga gamit. Siyempre, higit sa lahat ay ang mga late middle outer gate freshmen ang nagkukuskos ng kanilang mga kamay, ang inner gate freshman, natural, walang pressure, ang battlefield ng inner gate freshman ay halos nasa pinakamataas na 300, hindi banggitin ng lances larangan ng digmaan, na nasa tuktok na 100. Sally, go for it. Sabi ni Lance, umaasa siyang makapasok si Sally sa top 1,000. Pagkatapos ng 10 minuto, ang Vice President sa langit ay sumigaw, mga kapwa mag-aaral, ang New Student Competition, ang unang libong elimination round, ay maaring buksan. Ngayon, hayaan mo akong ipakilala ang elimination system ng kompetisyong ito. Agad na sumugod sa nalalatagan ng nyebe na bundok sa tapat, mayroong 1,000 bandila sa tuktok ng bundok, ibagsak ang anumang bandila at itanim ito sa martial field ng War God at bilangin ito bilang isang tagumpay. Agad na tumingin ang lahat sa bundok na nalalatagan ng nyebe, na napakataas, tinatayang nasa 4 o 5,000 metro ang taas, at marami pa ring nyebe sa tuktok ng bundok. Sa sandaling ito sa tuktok ng bundok, kitang-kita ang maraming mga flag na nakatanim, visually ang mga flag ay napakalaki, kung hindi man ay hindi makikita ang mga ito mula sa malayong ito. Itong round na ito, ang resulta lang, hindi ang proseso, ibig sabihin, ang watawat na ibinaba mo at inagaw mo sa kalahati ay legal din, pero walang pinapayagang tumulong sa iba, kung hindi, kapag nadiskubre, matatanggal ka agad. At saka, kapag pagagaw ng bandila ng isang tao, pinapayuhan kang piliin muna ang mas mahina, at huwag mag-aksaya ng labis na enerhiya sa unang round. Bibilang ako ng 3 at magsisimula ka agad. 1, 2, 3, magsimula. Sa sandaling matapos ang sigaw ni Vice Presidente Bogart, agad na lumipad ang lahat, bawat isa sa kanila ay naglalapat ng kanilang mga magaan na kasanayan at lumilipad hanggang sa tuktok ng nyebe na bundok. Kung ang liwanag ay mahusay, kahit na sila ay hindi sapat na malakas, sila malamang na maibalik ang watawat, kaya lahat ay tumakbo ng husto sa abot ng kanilang makakaya. Isang malaking karangalan ang mapabilang sa nangungunang 1,000, hindi lamang ang kanilang personal na karangalan, kundi pati na rin ang karangalan ng pamilya. Sige na. Halika na. Naghiyawan ang mga nakapaligid na manunood ng War God Martial Arena.
Hindi kumikibo si Lance, sa katunayan ng mga bagong estudyanteng iyon ng antas ng panloob na sekta, halos lahat sila ay hindi gumagalaw, dahil hindi na nila kailangang magmadali sa bundok upang kunin ang bandila. Pagkatapos nilang dalhin ang bandila pababa, kukunin na lang nila ang sa kanila, para makatipid sila ng lakas at makapaghanda sa laban mamaya. Itinuon ni Lance ang kanyang mga mata kay Sally, na tumatakbo patungo sa tuktok ng manyeb na bundok gamit ang kanyang magaan na kapangyarihan, hindi mabilis o mabagal, maraming tao sa kanyang harapan at higit pa sa kanyang likuran. Hindi inaasahan ni Lance si Sally, sapat na kung makapasok siya sa nangungunang 1,000, pagkatapos ng lahat, ang Martial Arts Academy ay puno ng mga eksperto. Makalipas ang mga 20 minuto, sa wakas, ang unang tao ay nakarating sa tuktok ng bundok. Kung tutuusin, 4 o 5,000 metro ang taas ng Snow Mountain, hindi ganoon kadaling umakyat doon. Ang unang lumipad sa tuktok ng bundok ay si Winnie. Sa sandaling ito, dumating ang 2 elder mula sa pamilya Churen at tuwang-tuwang sinabi, si Winnie ang unang umakyat sa bundok at kumuha ng unang bandila. Hahaha, karapat-dapat na maging miyembro ng aking pamilyang Churen. Sinabi rin ni Chintia na may ngiti sa kanyang mukha, Winnie, good job. Si Winnie ay may dalang malaking bandila sa kanyang mga balikat at nagsimulang lumipad pababa ng bundok, hanggat itinanim niya ang bandila sa War God Martial Arena, siya ay maituturing sa pinakamataas na libo, ngunit ang layunin ni Winnie ay malinaw na hindi ang pinakamataas na libo. Ang kanyang layunin ay ang nangungunang 500. Nang lumipad si Sally sa kalagitnaan ng bundok, naramdaman niyang naubos ng husto ang kanyang panloob na enerhiya, at sa kakulangan ng oxygen sa bundok, ang kanyang panloob na enerhiya ay lumalabas. Kinagat ni Sally ang kanyang mga ngipin at kumari pa ng takbo pataas. Sa likod ni Sally, marami pang iba na wala ng lakas para umakyat. Yaong ang lakas ay nasa maaga, o kahit sa gitnang yugto ng panlabas na tarangkahan, ay walang lakas na umakyat sa bundok, at marami ang sumuko. Sally, halika. Sigaw ni Elsa kay Sally. Manam. Sabay sigaw nilang dalawa. Si Elsa ay nakapasok din sa huling bahagi ng outer gate, ang kanyang kagaanan ay hindi mahina sa unang lugar, at ito ay kitang-kita mula sa lake battle kay Lance sa London City noon. Sa wakas, parehong narating ni Sally at Elsa ang tuktok ng bundok, at wala pang 300 watawat ang natitira mula sa 1,000 watawat sa tuktok ng nalalatagan ng nyebe na bundok. Mabilis, hindi tulad ng wala tayong pagkakataong makapasok sa nangungunang 1,000. Tuwang-tuwang sabi ni Elsa, ang pagangat ng bandila ay handa nang bumaba ng bundok, ang bandilang ito ay talagang malaki, halos 5 metro ang haba poste ng bandila. Ngunit pinigilan siya ni Sally, Sister Elsa, huwag tayong padalos-dalos pababa ng bundok, napakataas na natin sa tuktok ng bundok ng nyebe habang nasa daan, ang ating panloob na enerhiya ay sobrang naubos, tiyak na maarang tayo ng mga iyon. Malalakas na tao na naghihintay sa ibaba ng bundok pagkatapos nating bumaba. Kaya't maaari rin tayong magpahinga dito bago tayo bumaba, mas mataas din ang posibilidad na maagaw ang ating mga bandila. Make sense? Pagkatapos ay maghanap tayo ng lugar at magpahinga ng mabuti. Kaya, kapwa nagpahinga sina Sally at Elsa sa isang liblib na lugar sa tuktok ng bundok, at walang limitasyon sa oras pa rin. Nakita ni Lance na hindi nagmamadaling bumaba sina Sally at Elsa, hehe tumatawa, nagbibilang silang matalino, ang unang bumaba, siguradong ang pinakaunang ninakawan, daan-daang freshman sa loob ng klase ang handa ng agawin ang bandila. Beses. Na si Winnie ang unang umakyat sa bundok at siya rin ang unang bumaba, napakabangis, at hindi na rin niya kailangang magpahinga, hindi siya natakot sa mga eksperto sa antas ng panloob na pinto na naghihintay sa ilalim ng bundok sa lahat, na parang hindi siya natatakot sa isang labanan sa panloob na antas ng pinto freshman sa lahat. 452. Sa ibaba ng bundok, maraming mga bagong estudyante sa antas ng panloob na gate ang nagsimula ng agawin ang mga watawat na dinadala ng iba. Si Lance ay walang exception, nagmamadaling umakyat sa isang freshman sa antas ng pagiging perpekto sa labas ng pinto at sinabing, huwag mong sayangin ang aking lakas, ibigay mo sa akin ang bandila at kukunin mo ang sa iba. Fuck! Huwag kang maghanap ng kamatayan. Malungkot na nagmura ang freshman na iyon sa outer door perfection level. Ngumuso si Lance, naghahanap ka talaga ng away.
Second year na ang pinsan ko, I'd advise you na huwag mo akong guluhin. Pak! Sinampal ni Lance ang antas ng pagiging perpekto sa panlabas na pinto at kinuha ang watawat na iyon, pagkatapos ay lumipad patungo sa War God Marshall Field at itinanim ito doon, nagawang makapasok si Lance sa pinakamataas na 1,000. Tumangala si Lance at nakita na si Winnie ay nakikipaglaban sa isang maagang yugto ng inner gate at mukhang hindi masyadong malayo. Maraming tao sa pinangyarihan ang nabigla nang makita ang lakas ni Winnie. Ang outer sect ay kumpleto kaya hindi siya ninakawan ng kanyang bandila ng isang tao mula sa early inner sect. Lalong nanlumo ang junior freshman na iyon sa loob ng pinto na ng agaw ng bandila ni Winnie. Medyo nanghihinayang na pumunta siya para agawin ang bandila ni Winnie at hindi niya nakuha hanggang ngayon. Hindi lang siya nawala ng mukha, gumastos din siya ng maraming enerhiya. Sa huli, kusa siyang sumuko, hindi sulit ang pag-aaksaya ng sobrang lakas sa unang round. Matagumpay na naitanim ni Winnie ang bandila sa War God Marshall Arena, at ito ay nasa tabi mismo ng bandila ni Lance. Nilinggan ni Winnie ang kanyang ulo upang makita si Lance na nakatayo sa tabi niya, at ngumuso si Lance, na initalikod ang kanyang ulo. Sinabi ni Lance, mayroon kang magandang lakas. It's none of your business, Lance. One day, malalampasan kita, bubugbugin kita. Sabi ni Winnie. Nako, hindi mo ito magagawa. Iniwan ni Lance ang kanyang bibig sa paghamak. Hindi na nag-abala pa si Winnie na makipag-usap ng walang kaparerekon kay Lance, at binantayan ng lahat ang kanyang bandila pagkatapos itong itanim, dahil binibilang din ang paghila bago matapos ang unang round, hanggang sa sandaling itinanim ang huling bandila. Si Sally at Elsa ay nagpahinga sa bundok ng 1 oras bago bumaba ng bundok, at nakakagulat na natagpuan na maraming tao ang katulad nila, na nagpapahinga ng sapat bago bumaba ng bundok, at tila lahat ay hindi tanga. Sa ibaba ng bundok, halos lahat ng mga bagong mag-aaral sa inner gate level ay inagaw na ang mga flag ng mga outer gate completers, pati na rin ang mga mahuhusay na completers. Kaya, ano pa ang naghihintay kina Sally at Elsa at ang iba sa ibaba ng bundok ay ang mga naagaw ang kanilang mga watawat. Sa oras na ito, nakita ni Lance si Leslie na kumikilos. Lumipad si Leslie sa harap ng isang perpektong freshman sa labas na may dalang bandila, at sa loob ng 1 segundo, ang perpektong freshman na iyon, na biglang nalito kay Leslie, ay nagkusa na ibigay ang bandila kay Leslie, at tinulungan din niya si Leslie. Labanan ng ibang tao. Damn! Maraming tao ang nagmura nang makita nila ito, hindi sa minumura nila si Leslie, ngunit ang kanyang kaakit-akit na mga kasanayan ay napakahusay. Hindi lang isa ang ginayuma ni Leslie, ginayuma rin niya ang 3 o 4 na Great Perfection Level Freshman para protektahan siya, kaya madaling itinanim ni Leslie ang bandila sa War God Marshall Arena. Yaong mga nakukulam na bagong estudyante, ang kanilang mga pamilya ay galit nang makita nila ito sa eksena, at si Leslie ay naging isang napakapansing figure sa eksena. Kahanga-hanga, ang kanyang kaakit-akit na diskarte, ito ay talagang napakalakas, isang bagong mag-aaral sa antas ng Outer Gate Great Perfection, maaari niyang makulam ang 3 o 4 bilang kanyang mga bodyguard sa isang kisap mata. Sabi ni Lance sa loob. Sa oras na ito, parehong sina Sally at Elsa ay nasa isang mahirap na kalagayan, bawat isa ay hinahabol ng isang freshman sa antas ng perpekto. Ibigay mo sa akin ang watawat, huwag mong isipin na dahil lang sa mga bulaklak sa looban mo, mapipigilan ko na ang pagnanakaw sa iyo. Hindi maiwasan ni Lance na mag-alala tungkol kina Sally at Elsa, ngunit pareho silang magaling sa gun, kaya hindi ganoon kadaling agawin ang kanilang mga bandila sa ngayon. Sa kabilang panig, lumitaw ang isa pang figure na nakakuha ng atensyon ng lahat, si Brenda ng Poison Art Department. Nang makitang walang ekspresyon ang mukha ni Brenda, diretso siyang lumipad patungo sa isang freshman sa antas ng outer gate na Great Perfection, at ng 5 metro ang layo niya mula sa freshman na iyon sa antas ng Great Perfection. Ang freshman na iyon sa antas ng Great Perfection ay naging asul at mahina, siya ay nalason, at kinuha ni Brenda ang bandila ng walang kahirap-hirap. Sa kalagitnaan ay may ilang iba pa na sinubukang agawin ang kanyang bandila, ngunit lahat sila ay nahulog bago nila siya maabot sa loob ng 5 metro mula sa kanya.
Lumipad siya hanggang sa War God Marshall Field, at lahat ng tao. Nakasalubong niya kung sino ang nasa loob ng 5 metro, inagaw man nila ang watawat kasama niya o hindi, lahat ay nahulog, literal na parang Reaper. Wow! Ang eksenang ito ay bumulaga sa buong arena, hindi bababa sa pagkagulat ni Leslie kanina lang. Makapangyarihan, karapat-dapat na maging isang 5-grade poison master. Bulalas ni Lance. Sa sandaling iyon, isang tunog ng plota ang narinig, at ito ay sobrang malambing na ang mga tao ay hindi namamalayan na nabighani dito. Ito ang Soundwave Gong. Nakilala ni Lance ang plote nang marinig niya ito. Sa paanan ng bundok, isang lalaki ang lumilipad sa himpapawid, ang kanyang hitsura ay lumulutang, may hawak na plotes sa magkabilang kamay, masayang humihip, at ilang metro sa tabi niya, isang dosina o higit pang mga bagong estudyante ng Outer Gate Great Perfection ang nahulog. Pababa na may takip ang kanilang mga tainga. Wow! Ito ang pinakamalakas na freshman sa Sound Law Department, si Ling Hangbo. Wow, ang kanyang flute attack ay talagang napakalakas. Kalokohan, bago pa man pumasok si Ling Hangbo sa Martial Academy, naabot na niya ang lakas ng isang 3rd grade sound mage. Ngayon, siya ay nasa level man lang ng 5th grade sound mage, kung hindi dahil sa kadiliman at kapahamakan. Siya sana ay naging disipulo ng 4 na Great Island Guardian families. Kaya naman, Ling Hangbo, ang kanyang layunin ay maging kampyon ng New Student Competition, at sa kanyang lakas ay muntik na siyang makapasok sa Island Protectorate Family, makuha ang kampyon na may hindi imposible. Wow! Isang 5-grade sound mage? 10 metro ang layo, pumapatay ng mga tao nang hindi nakikita, kung umabot siya ng 6 at nasaktan ang mga tao 20 metro ang layo, sino ang kalaban? Marami na ang nakakilala sa batang lalaki na masayang tumutugtog ng plota, siya ang pinakamalakas na freshman sa Sound Method Department ngayong taon, hindi lang siya magaling sa sound wave, hindi rin mababa ang kanyang martial talent, naabot na niya ang panloob. Door level? Isa siyang dual discipline genius, na diretsong nagpuntirya para sa championship. Bahagyang nagulat ang mukha ni Lance sa sandaling iyon, natural na nakipag-ugnayan si Lance sa malalakas na tao ng Soundwave Gang sa kanyang nakaraang buhay, tulad ng kanyang nakababatang kapatid na babae, na kilala bilang Chin Immortal, na umatake ng may tunog sa pamamagitan ng tunog ng piano. Hindi ko inaasahan na ang mundong ito ay walang mga henyo. Sa loob-loob na sabi ni Lance, ang Soundwave Gang ay talagang nakakatakot dahil maaari silang umatake ng malayuan, narinig ko iyon upang maabot ang pinakamalakas, libu-libong milya ang layo, tunog ng plota, mga ulo. Nahuhulog. Bago pa man makarating si Lance sa Martial Academy, sinabihan na niya si Bella na umunlad sa lugar na ito, at ngayon, hindi niya alam kung ano ang kalagayan ni Bella. Nalaman ni Lance na si Bella may potential pa rin sa voice control, pero nakakalungkot na hindi siya nakarating sa Martial Academy para ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Hahaha. Sa sandaling ito, isang malakas na tawa ang lumabas. Swoosh! Isang lalaking mukhang masungit ang biglang lumipad mula sa isang sulok na may recurve bow sa kanyang likod, at lumipad siya sa gitna ng hangin, sabay-sabay na tinanggal ang bow sa kanyang likod. 453. Swoosh swoosh. Sa isang kisap mata, ang masungit na lalaki ay nagpadala ng 7 o 8 palaso. Bang bang. Ang bawat araw ay tumama sa isang bagong estudyante sa Outer Gate Great Perfection level, ngunit hindi ito tumama sa katawan, kundi sa damit lamang at ipinako ito sa lupa. Nagsisimula na ring lumaban ang mga eksperto ng archery department. 8 arrows in a row? Sok sok. This year's freshmen from all departments are really stronger than one another. Bahagyang nanginig din si Lance nang makita niya ang malakas na lalaking iyon na may 8 magkasunod na palaso, na nakapagpapaputok ng 8 sunod-sunod na palaso, ito ay itinuturing na napakalakas. Sumunod, maraming malalakas na tao ang lumitaw, si Lance ay isa ring maliit na eye-opener, hindi niya inaasahan na ang Martial Arts Academy ay may napakaraming departamento, anong espada, pamalo, baril, palaso, kamao, letigo,
palakol, pamalo, madilim, nakatago, engkantado, lason, tunog, pagpapagaling, at iba pa. Ang bawat isa sa mga departamentong ito ay may mga nangungunang eksperto, maliban sa healing department na medyo espesyal, ang iba pang mga departamento ay aktwal na mga klase ng labanan. Sa bawat nakaraang session, ang healing department, na isang healing type department, ay hindi masyadong mapagkumpetensya sa ang freshman competition, ngunit sa taong ito ay Lance, kaya ngayong taon ang lahat ng mga guro at estudyante ng healing department ay labis na inaabangan ang pagganap ni Lance, at bihira para sa isang estudyante ng healing department na magpakita ng kanyang mukha sa kompetisyon ng mga freshmen. Dahil dito, ang mga bandila ay patuloy na itinatanam sa War God Marshall Field, at ang mga nakapagtanim ng mga bandila ay tiyak na hindi mga mahina. Matapos ang 3 oras na matinding pakikibaka, sa wakas, ang huling watawat ay itinanam sa War God Marshall Field. Sa kabutihang palad, kapwa nagtagumpay sina Sally at Elsa. Pagkababa ni Sally at Elsa mula sa bundok, pareho silang inagaw ng iba. Si Sally at Elsa ay parehong mapapagod, hindi na may sigawa ang susunod na round, sa katunayan ang kanilang lakas, upang makapasok sa nangungunang 1,000, ay napakabihirang, dahil marami pa ring panlabas. Pinto late freshman, pressure ay hindi agawin ang bandila. 1 segundo upang tandaan na basahin ang libro. Halos tanghali na. Si Vice President Bogart, na namumuno sa freshman competition, ay sumigaw, "Mahal na mga mag-aaral, sa unang round, ang nangungunang 1,000 ay ipinanganak, binabati kita sa lahat ng mga mag-aaral na nakapasok sa nangungunang 1,000. Ngayon lahat ay magpahinga, sa 2 p.m., maghanda upang simulan ang ikalawang round, ang top 500 scramble." Nagsilabasan ang lahat at umalis. Dumating si Lance sa gilid ni Sally, si Sally ay tumutulo ang pawis, nakaramdam ng kawalan, nakita ni Sally si Lance, nang walang sabi-sabi muna sa mga bisig ni Lance, pagod na pagod. "Oh, Sally, congratulations! Nakapasok ka sa top 1,000 ng Martial Arts Academy Freshman Competition. Huwag mong sabihin, pagod na ako, simula nang bumaba ako sa tuktok ng bundok, 2 oras na akong lumalaban ng walang tigil. Hindi naman sa mga makapangyarihan na inagaw mo ang kung ano sa atin. Nagsumikap na maaga ng 1 beses. Tara, balik na tayo at mag-shower, tapos kumain ka na, kailangan mo pang sumali sa unang 500 laban mamayang hapon. Huwag mo nang isipin ang nangungunang 500. Then you have to participate also, whether you can or not is one thing, it's a matter of attitude, just think of it as an exercise. Manam. Sinamahan ni Lance si Sally pabalik sa dormitoryo at nag-shower bago pumunta sa Genius Restaurant para sa hapunan. Ang espesyal na balita ng Genius Restaurant ay ang pagsasahimpapawid ng maiinit na balita tungkol sa freshman competition na nagbukas sa umaga, lalo na ang ilang pinakamalakas na kinatawan ng bawat departamento. Kabilang sa mga ito, ang Sword Art Department, ay itinampok sa espesyal. Ang ulat ay mayroong 5 pinakamalakas na eksperto, na hindi kasama si Lan Qingli na natalo ng isang pagkatalo ng Dark Warrior noong nakaraang pagkakataon. Si Sally ay mula rin sa Sword Law Department, at nang makita niya ang balita, sinabi niya, "Tingnan mo, ang 5 na espesyal na iniulat ay ang 5 pinakamalakas sa aming Sword Law Department." Lalo na ang numero 1 eksperto sa Sword Art Department, Benny, siya ang pinakamalakas na eksperto sa aming Sword Art Department, wala nang anumang debate tungkol dito. Tanong ni Lance, "Benny, malakas ba talaga siya?" "Oo, ang ating Sword Art Department ay may mahigit 100 klase at kinikilalang pinakamalakas sa ating departamento, siya ay inaasahan ng ating department head na may malaking pag-asa." "Anong mataas na pag-asa?" "Kalokohan, syempre malaki ang pag-asa ng nanalo sa freshman competition, at nagbigay din ng special training ang department head namin para sa kanilang 5. Sabi ng department head namin, sa freshman competition ngayong taon, at least 3 of the top 10 places dapat ay inookupahan ng ating Sword Law Department." "Oh, napaka-ambisyosa ng department head mo. Ang buong Martial Arts Academy, ang daming department, tapos ang top 10 gusto pang mag-occupy ng 3 spot, ha?"
Hehe, ang aming sword law department ay napakalakas, lalo na ang Benny na iyon, nabalitaan ko na nang makipag-duel siya sa ilan sa iba pang pinakamalakas na tao, isang espada lang ang kailangan niya. Wow! Ang lakas! Oo! Ngumuso si Lance, mukhang labis mong hinahangaan siya. Ang pinakamalakas na tao sa buong Sword Art Department lahat tayo sa buong Sword Art Department ay sumasamba sa kanya at madalas din siyang sinasamba ni Ate Elsa. What about you? Tanong ni Lance Damon. Ako. Pinupuri ko lang siya sa pagiging kasindek-sindek, sinasamba lang kita, asawa kita, ikaw ang pinakamaganda sa puso ko, kahit saang lugar ka mapunta sa kompetisyon ng freshman, kahit hindi. Makapasok ka sa top 100, idol kita. Iyon ay mas katulad nito. Sabi ni Lance, ngayon lang ay medyo nagseselo si Lance, sinabi ni Sally ang sinabi ni Benny ng napakalakas, gumawa ng kaunting pagsamba, hindi nagustuhan ni Lance ang kanyang babae na sumasamba sa ibang lalaki. Ngunit si Sally buti na lang hindi nagsabi ng pagsamba. Sa sandaling iyon, inilabas ni Sally ang kanyang dila at walang salita na sinabi, alam kong magseselos ka, ngunit sa totoo lang medyo masaya kang kainin ang selos ko sa unang pagkakataon, hahaha. Tinakpin ni Sally ang kanyang bibig at ngumisi. Lance, malaki na ako, ano pinagseselosan ko? Tere na? Normal lang ang magselos. Kung sinong lalaki ang gustong makitang sumasamba sa iba ang kanyang kasintahan, hindi ko siya sasambahin, kahit na ang Benny na iyon ay talagang mahusay at halos pangarap na manliligaw ng lahat ng mga babae sa departamento, ngunit hindi ako at si Sister Elsa. Ang pangarap na manliligaw ni Sister Elsa ay isang Dark Warrior, habang nasa akin ka na. Sinabi ni Lance sa loob-loob, ang numero 1 eksperto sa Sword Art Department, Yang Yijian, gusto kong makita kung makapangyarihan ang iyong espada o makapangyarihan ang aking espada. Sa katunayan mayroong maraming mga eksperto, ang kagawaran ng sword law ay may 5 pinakamalakas na eksperto. Ang pinuno ng departamento ay personal na espesyal na pagsasanay upang makipagkompetensya para sa nangungunang 10, ang iba pang mga departamento ay natural na pareho, tulad ng kagawaran ng Saber Law, ang pinuno ng departamento. Ng Saber Law Department din kung paanong personal na sinanay ang 3 pinakamalakas na eksperto ng kanilang Saber Law Department. Halimbawa, personal ding sinanay ng pinuno ng Blade Method Department ang 3 pinakamalakas na master ng Blade Method Department. Nariyan din ang mga pinuno ng Baton Method Department, Gun Method Department, at Archery Department, na bawat isa ay may espesyal na pagsasanay para sa pinakamalakas na henyo ng kanilang mga departamento. Ang tanging exception ay ang Healing Department. Ang Healing Department na si Lance ay hindi espesyal na sinanay ng department head mismo, at kahit na siya ay espesyal na sanayin, siya ay espesyal na sanayin pa rin sa hilang. Ang pinakamalakas na tao sa bawat departamento ay ang idolo ng lahat sa kanilang departamento, ang dream lover ng mga babae, tulad ng Sword Art Department, si Yang Yijian ang dream lover ng lahat ng mga babae sa departamento, maliban kina Sally at Elsa. 454. Eksaktong 2:00 ng hapon, nasa War God Marshall Field na ang lahat. Si Vice Presidente Bogart ay sumigaw, lahat ng ideya ng mga estudyante, ang freshman 500 competition ay malapit nang magbukas, lahat ng mga walang ginagawa, atres sa labas ng War God Marshall Field. Nang handa na ang lahat, saka lang sinabi ni Bogart, mga mag-aaral na pumasok sa 1,000 sa umaga, mangyaring bigyang pansin, sa gitna ng War God Marshall Field, mayroong 500 stone pierced tools, basta upo ka sa alinmang isa sa kanila, ibig sabihin ay papasok ka sa top 500, oras, 3 oras. Bibilang ako ng 3, at magbubukas kaagad pagkatapos ng 3. 1, 2, 3, top 500, bukas. Biglang sumugod ang 1,000 katao patungo sa 500 stomp stool na inihanda sa War God Marshall Arena. Lumipad si Lance at direktang umupo sa isa sa mga stool na bato sa sulok, bawat isa ay may distansyang 5 metro sa pagitan ng mga ito, sapat na para sa sinumang umahan upang labanan ang mga dumi. Out of the way. Sa sandaling iyon, isang lalaki ang lumipad sa harap ni Lance.
Nagtataka si Lance kung tama ba ang narinig niya, talagang sinabi sa kanya ng isang mongrel na umiwas, ito ang top 500 second round pa lang para magsimula ng digmaan sa kanya, ang huli na panloob na pinto. Sabihin mo ulit. Umalis ka sa daan. Tiningnan ni Lance ang lalaking nasa harapan niya ng may panunuya, hindi alam kung saang departamento siya nagmula, ang kanyang martial arts realm ay ang unang yugto ng Inner Gate. Hindi mo ba narinig? Umalis ka nga. Sinabi ni Lance nang may kawalang hiyaan, hayaan mo lang ang iyong kabayo dito kung mayroon kang anumang mga kasanayan, medyo maaga ang Inner Gate ay nangahas na tumahol sa akin. Ikaw? Isang middle stage Inner Gate, ay basura sa aking paningin. Sabi ng kabilang partido. Hahaha. Tumawa si Lance, isang taong hindi man lang masabi ang tunay na kaharian ni Lance ay nangahas na maging mayabang sa kanya. Sabay-sabay na sinaksak ni Lance ang kanyang espada. Ngunit sa sandaling iyon, napansin ni Lance ang isang itim na linya sa kanyang palso. Nagsalubong ang mga kilay ni Lance, nalason siya, ang mongrel na ito ay galing pala sa Poison Art Department, tahimik na ginawang lason si Lance. Ang kaguluhang ito, ang tambak na bato na kinauupuan lamang ni Lance ay inagaw niya. Malamig na sumangot ang buhok ng mongrel na iyon, anak, kung alam mo kung ano ang makabubuti sa iyo, lumayo ka at kunin mo sa mahina, kung hindi, ipapabagsak kita sa lupa at hindi ka na makabangon, tingnan mo. Ang palso mo? Nalason ka, nanghihina ka ba? Mapang-uyam na sinabi ni Lance, hayaan mo akong malason. Miss Eleni, alam mo ba kung saang departamento ako? Ngumisi ang mongrel na iyon, kahit saang departamento ka man, wala kang kakayahan na labanan ang aking sining ng lason, maliban kung ikaw ay nasa departamento ng pagpapagaling, ngunit sa kasamaang palad, ang departamento ng pagpapagaling ay hindi man lang pumapasok sa 1,000. Hahaha, tama ka, lolo mo ako ng healing department. Pagkasabi niyan, kumuha si Lance ng pilak na karayom at idinikit ito sa heart socket, at biglang nawala ang itim na linya sa kanyang palso. Ang ganitong uri ng trash poison technique, kahit na maglakas loob na ibenta ito sa harap ko, lumabas ka. Bang! Hinampis ni Lance ang kanyang palad. Ang buhok ng mongrel na iyon mula sa Poison Art Department ay lumipad, marahil ay isang dual discipline genius na isang 4th grade Poison Art Master at umabot na sa maagang yugto ng Inner Gate sa mga tuntunin ng martial arts, kaya siya ay medyo tiwala at mapagmataas, lingid sa kanyang kaalaman, nakilala niya si Lance na umabot na sa antas ng metamorphosis sa martial arts at ika-10 baitang sa pagpapagaling. Nasugatan ng mongrel na iyon sa isang sampal ni Lance at hindi na siya makabangon. Sa sandaling iyon, agad na lumapit ang ilang mga manggagamot upang iligtas siya, at pagkaraan ng mga 20 minuto, ang mga manggagamot. Sa mongrel na iyon, sinabi niya, gumaling ka na, tandaan mo, ginulo mo lang ang ating bagong estudyante mula sa healing department, Lance, sa susunod na lumaki ang mga mata, o masugitan muli ni Lance, hindi ka namin pagagalingan. Kaya hindi ka makakasali sa tournament mamaya. Ang mukha ng mongrel ay komplikado, hindi ba sinabi ng healing department na walang mga mahuhusay na tao sa martial arts? Siya ay masusugatan sa mga unang yugto ng Inner Gate, kaya ang kabilang partido ay nasa gitna man lang ng mga yugto ng Inner Gate pala. Ang mga healer na iyon ay mga guro at senior mula sa healing department, sila ang namamahala sa healing on the spot. Kung hindi, walang patas, halimbawa, kung si Lance ay tumama sa isang maagang Inner Gate na malubhang nasugatan, kung gayon siya ay magkakaroon ng walang kapangyarihang lumaban, ngunit malinaw na maaari siyang nasa nangungunang 500. Kaya, kahit na sino ang nasugatan, isang manggagamot ang unang darating at gamutin siya upang patuloy siyang makilahok. Hoy! Mongrel, halika rito, pumunta ka pa para pagnakawan ako. Pagalit na sigaw ni Lance sa buhok ng mongrel ng Poison Art Department na iyon. Gayunpaman, ang buhok ng mongrel ng Poison Art Department na iyon ay hindi na nang-ahas na guluhin pa si Lance. Lumapit ang isang guro mula sa departamento ng pagpapagaling at nagtanong, "Kamang Lance, nalason ka lang, gusto mo bang gamutin? Kung sakaling may dumating na magnanakaw sa iyo mamaya at matalo ka dahil sa pagkalason, hindi mo na magagawa."
para mapanatili ang nangungunang 500. Tumingin si Lance sa gurong ito at ngumiti, "Salamat, hindi na kailangan, pagagalingan ko ang aking sarili." Ang estudyanteng iyon mula sa Poison Art Department ngayon ay isang 4th grade poisoner, dapat ay isang 3rd grade healer ka para pagalingin ang lason na ibinigay niya sa iyo. Nagulat ang gurong iyon. "Haha, ayos lang naman ako." Lance, tila ang iyong tunay na pamamaraan ng pagpapagaling ay umabot na sa isang pangatlong baitang healing master, kahanga-hanga. "Sige teacher, pagalingin mo ang ibang estudyante." "Okay, kapwa mag-aaral na si Lance, kailangan mong magsumikap ang healing department natin ay hindi madaling magkaroon ng bagong estudyante na magpakita sa kompetisyon, ang buong departamento natin ay tahimik na nanunood sa iyo, go for it." "Huwag kang mag-alala, hindi ko bibigwin ang lahat ng mga guro at estudyante ng healing department." Agad na pinuntahan ng manggagamot na iyon para pagalingin ang iba pang mga nasugatang estudyante. Tumingin si Lance kina Sally at Elsa, umalis na sila sa War God Marshall Field, sinubukan nilang mag-spar sa loob ng 20 minuto, ngunit sa kasamaang palad, binugbog sila ng sunod-sunod na internal injuries, ang top 500 ay hindi nila level. Magagawang makipagkompetensya, ang nangungunang 1,000 sa umaga ay maaari pa ring umasa sa ilang mga bentahe ng light power, ngunit ang pag-agaw ng bangko sa hapon ay isang solidong solusyon sa pamamagitan ng puwersa. Dahil dito, mabilis na lumipas ang 3 oras, na ang mga mag-aaral ay patuloy na nasusugatan, pagkatapos ay nagpapagaling, at pagkatapos ay patuloy na lumalabat muling nasugatan, 3 pa o mas kaunti, ngunit tiyak na tinitiyak ang pagiging patas. Eksaktong 5 p.m., sumigaw si Vice Dean Pominsi, "Mga mag-aaral, tapos na ang second round ng top 500, kayong mga hindi pa nakakakuha ng stool, magretiro na kayo agad, nawala na kayo ng pagkakataong makapasok sa top 500. Sayang. Ang mga hindi nakapasok sa top 500 ay lahat ay umalis sa War God Marshall Arena na may halong buntong hininga." Napansin ni Lance na nakapasok pa nga si Winnie sa top 500 nang walang anumang pressure, ngunit sa kanyang outer gate great perfection, ang pagpasok sa top 500 ay normal. Sa katunayan, ang hindi alam ni Lance ay sina Leslie Smith at Brenda Biggs ay parehong pinakamalakas na freshman sa kani-kanilang departamento, sina Shangguan at Brenda ay espesyal na sinanay ng pinuno ng Vertigo Department, at si Brenda ay pareho, ang pinakamalakas na freshman na personal na sinanay ng pinuno ng kanilang Toxic Arts Department. Bagamat hindi mataas ang kanilang martial arts realm, sila ay orihinal na hindi umaasa sa kanilang martial arts skills, bagkus ang kanilang lakas sa mesmerism at poison arts, at sa kanilang lakas sa mesmerism at poison arts, ganap silang may kakayahang lumaban laban sa pinakamalakas na outer gate. 455. Sige, na-dismiss ang lahat, bukas ng umaga, mangyaring dumating sa oras para sa top 300 at top 100 na mga kompetisyon. Sa kalangitan, sumigaw si Boomong West, at pagkatapos ay naghiwa-hiwalay ang mga tao. Lumabas si Lance sa War God Marshall Arena, at agad siyang sinunggaban ni Sally. Kasama rin ni Elsa si Sally. Tuwang-tuwang sinabi ni Elsa, "Bukas magsisimula ang laban ng top 100, tuwang-tuwa ako, ito ang pinakakapanabik na simula ng new student competition." Tumingin si Elsa kay Lance at nagtanong, "Hindi ka ba kinakabahan? Bakit ka kinakabahan?" Pagkatapos ng top 300 bukas, top 100 competition na may mahigit 130 metamorphic freshmen na nakarating sa late inner gate ngayong termino, ibig sabihin may mahigit 30 late inner gate expert na hindi papasok sa tuktok. 100, Lance, huli ka na rin sa loob ng gate, bakit hindi ka man lang kinakabahan? Ngumuso si Lance, yung iba ang dapat kabahan, hindi ako. Sobrang baliw. Hindi nagabala si Lance na makipaglokohan kay Elsa, ang layunin ni Lance ay ang maging kampyon, at ang 100 malakas ay sobra na para magtanong. Gayunpaman, hindi kasalanan ni Elsa, pagkatapos ng lahat, si Elsa ay hindi alam ang tunay na lakas ni Lance, ang tunay na lakas ni Lance, sa totoo lang, kahit siya mismo ay natatakot.
Sa new student competition ngayon, bagamat nakita ni Lance ang maraming henyo na eksperto, tulad ng kung anong archery department at sound method, ngunit hindi ito inilagay ni Lance sa kanyang puso. Bagamat medyo nagulat si Lance nang makita niya ang mga eksperto, ngunit ang sorpresa ay hindi takot, lalo na ang takot, ngunit nakita ni Lance sa kanyang sariling mga mata na mayroon ding mabubuting henyo sa mundong ito. Orihinal na inakala ni Lance na ang mga tao sa mundong ito ay mahina, at nakita niya na mayroon ding mga henyo, kaya't siya medyo nagulat lang siya. Sa kasamaang palad, ang mga napakahusay na henyo na ito ay hindi makapagparamdam kay Lance na matakot, ngunit sa halip ay ginawang mas kumpiyansa si Lance sa pagkapanalo ng titulo. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang tunay na lakas ay kahit na siya ay natatakot sa kanyang sarili. Matapos maligo sina Lance at Sally, sabay silang pumunta sa Genius Restaurant. Ang Genius Restaurant ay maraming tao sa mga araw na ito, at sa oras na ito ang Genius Restaurant ay patuloy na nagbo-broadcast tungkol sa mga eksperto ng bawat departamento. Halimbawa, ang may balbas sa departamento ng archery, 8 magkasunod na palaso, 50 metro ng walang kabiguan, at 50 metro, maraming eksperto sa santukan ang nahulog bago pa man sila makalapit. Mayroon ding Department of Rod Law. Ang pinakamalakas na eksperto ay dapat natural, isang pares ng Wolf's Teeth Rod Method para talunin ang buong Rod Law freshman nang walang kalaban-laban. Nandyan din ang Genius Concealer ng Hidden Arts Department. Si Dick ay hindi mo, kapag ginawa niya ang kanyang pagtatago, wala nang makakadetect sa kanya. Umabot na raw siya sa level ng 6 grade concealer, kung totoo ang mga chismis, kung gayon siya ay talagang sobrang nakakatakot. Ang tinatawag na stealth art ay maikli para sa stealth art, at sa larangan ng digmaan, ang isang malakas na tao na maaaring gumanap ng stealth art ay magiging sobrang nakakatakot. Nakita ni Sally ang espesyal na ulat mula sa Genius Restaurant at napabulalas, sok-sok, napakaraming malalakas na tao, isang 6th grade stealth, nabalitaan kong napakalakas nito, ni hindi ko alam kung sino ang makakatapat sa isang stealth. Sa antas na ito. Natigilan si Lance at ngumuso. Ano ang stealth? Alam ko rin iyon. Ah, alam mo rin. Hindi makapaniwalang tumingin si Sally kay Lance. Ang mga nakatagong sining ay hindi gaanong malalim, matagal ko na itong alam. Isa sa aking magaan na sining ay tinatawag na Ghost Will Duel. Ito ay isang uri ng nakatagong sining. Ginanap ko ito minsan sa lungsod ng London, ngunit ang aking sariling kaharian. Mahina ako noon, kaya palpak ako. Ghost Will Duel. Hindi ba tanggan mong hawakan? Oo, ako ang nagsanib ng hidden arts sa light arts, at kadalasang ginagamit ko ang mga ito bilang light arts. Nakita mo ba akong gumanap ng Ghost Will Duel? Flicker. Naglaho, nagpapakita ng ilang metro ang layo sa susunod na sandali, at pagkatapos ay kumukutitap, muling naglaho, at muling nagpakita ng ilang metro ang layo. Ganoon ko pinagsama ang mga nakatagong sining sa kagaanan. Ngayong bumuti na ang aking kaharian, maaari na akong magsagawa ng isang totoong Ghost Will Duel. Gusto kong makita kung gaano kalakas ang hindi ginawa ni What Guy ng Concealment Department na iyon, kung gaano kalakas ang kanyang diskarte sa pagtatago. Mahinang sabi ni Lance. Hindi naman, paano mo nalaman ang lahat? Napatingin si Sally kay Lance nang may pagtataka. Naku, wag mong kakalimutan, ako ang number 1 na pinakabata sa mundo ko, ang kontinente ko, ang pinakamalakas na batang henyo, ang pangalan ko bilang number 1 na pinakabata sa mundo ay hindi dapat ipagmalaki, ikaw lang. Mga henyo mula sa Martial Academy na ito, huwag mo talagang ikumpara ito sa numero 1 pinakabata ko sa mundo, okay? Ipaparamdam nito sa akin na bumaba ang katayuan ko. Sabi ni Lance. Wow! Nagsisinungaling ka ba o hindi? Haha, nakarating na ang kapatid ko sa kaharian kung saan wala siyang pakialam sa pagsisinungaling, at paano naman ang archery, ano ba, sa mundo kung iyon, siyam sa bawat 10 martial arts practitioners ang marunong nito, bakit? One of the most basic skills kahit ang mga sundalong lumalaban sa gyera ay kailangang mag-practice ng archery araw-araw, paanong hindi kaya ng mga tao sa martial arts world, lahat tayo ay may iba't ibang level. Nagtanong si Sally, kung gayon, ano sa palagay mo,
ang may balbas na henyo sa departamento ng pag-archery, kumusta ang kanyang husay sa pag-archery. Kaya niyang bumaril ng 8 palaso ng sunod-sunod. Walang pakialam na sinabi ni Lance, medyo nahihiya akong pag-usapan ito, ngunit minsan ay nagkampong ako kasama ang aking nakatatandang kapatid na babae, at nagpaputok ako ng 18 ibon sa 15 sunod-sunod na palaso para sa hapunan. 15 sunod-sunod na palaso. Paano nabaril niya ng 18 ibon? Dahil 2 palaso ang tumusok sa kanilang dalawa. 18 ibon ang kinain mo. Hindi ako makakain, kaya sinabi ni ate na sayang ako at pinarusahan ako sa pagkain ko sa 18 ibon, ngunit sa huli ay hindi ko naubos, kaya kinabukasan ay ibinigay ni ate sa mga kalapit na taga-nayon. Nakaramdam ng kaunting selos si Sally sa pag-iisip kay Lance na minsang nagcamping kasama ang kanyang nakatatandang kapatid na babae at mukhang napaka-sweet. Anong wala? Nagseselos ako. Nerves, the me from my previous life, even my body is different from now. Sa totoo lang, nakipag-*X ka na ba sa senior mo? Syempre hindi. Now that I think about it, I was really stupid, my sis was hinting at me everywhere and I didn't get it. Of course you did. It's obvious what it means that people are willing to go camping with you. Nako, pero naiintindihan ko na. Mostly kasi sabay kaming lumaki, kaya hindi namin masabi kung ano ang love at ano ang rivalry ng magkapatid. Well, huwag mo nang alalahanin ang nakaraan. Oo. Taong tumango si Lance, naka-adapt na si Lance sa mundo, bukod pa, may girlfriend na rin siya, kaya hayaan na lang ang nakaraan. Sa gabi, dinala ni Lance si Sally pabalik sa kanyang dormitoryo, at hahayaan niyang matulog si Sally sa kanyang silid ngayong gabi. Si Sally ay orihinal na mahiyain, ngunit hindi nakayanan ang paghila ni Lance, kaya sinundan niya si Lance sa kanyang dormitoryo. 2 kasama sa kwarto, sina Xavier at Jimboy, kapalit ng Sujin, ay nasa dormitoryo din. Kuya Lance, bumalik ka na. Oy, hipag Sally, dito ka na rin, maupo ka na. Magalang na sabi ni Jimboy. Sige, Jimboy. Hindi mo kailangang maging magalang, matutulog din si Sally sa dorm ngayong gabi, kaya mag-ingat kayong huwag lumabas na naka-underwear at maglakad-lakad. 456. Hehe, I understand. I promise I'll create the best environment for you. Sabi ni Jimboy na may mga malabong mata, at sabay na inggit sa pagkakaroon ng girlfriend, at pati na rin sa isang bulaklak sa ospital. Namula si Sally at mabilis na pumasok sa kwarto ni Lance para pumunta. Hindi nagsalita si Xavier. Kinaumagahan, pumunta sina Lance at Sally, kasama sina Xavier at Jimboy, sa War God Marshall Field. Ngayon ang ikalawang araw ng freshman competition, ang mga bagay na gaganapin ngayon ay ang top 300 elimination at top 100 competition. Ang makapasok sa freshman top 100 ay isang napakaluwalhating kaganapan para sa mga anak ng anumang pamilya. Ito ay bagay na makapagpapaluwalhati sa kanilang mga ninuno. Mga kapwa mag-aaral. Malapit nang magbukas ang top 300 competition, handa ka na ba? Simple lang ang top 300 contest, na nagaganap pa rin sa War God Marshall Arena, sa parehong paraan tulad ng top 500 contest, kung sino ang may stone stump bench sa loob ng 3 oras ay papasok sa top 300. Magsimula tayo kaagad pagkatapos kong magbilang sa 3. 1, 2, 3, magsimula. Katulad ng top 500 kahapon, lahat ay sumugod patungo sa 300 stone stump stools. Umakyat si Lance nang walang gulat, at sa oras na umakyat si Lance, bawat isang bangko ay okupado na o nakaharang. 1 segundo upang tandaan na basahin ang libro. Direktang itinoon ni Lance ang kanyang atensyon sa isang maagang outer gate. Siyempre pinili ni Lance ang mahina para mag-strike, hindi na kailangang mag-aksaya ng enerhiya sa pakikipaglaban sa isang late stage na inner gate. Umalis ka na. Sabi ni Lance sa naunang freshman sa outer gate. Paralysis. Nagmura at lumayo ang unang freshman sa outer gate na iyon, alam niyang hindi siya maaaring maging kalaban, itinuring siyang matino. Umupo si Lance sa pier ng bato.
500 tao ang nakikipaglaban para sa 300 stalls, kasama ng mga ito, mayroong higit sa 130 perverted freshmen na nakarating sa huling yugto ng Inner Gate, at walang nang-ahas na lumaban para sa 130 na upuan, kaya ang natitirang 160 stone mounts ay nakikipaglaban na. Para sa dugo. Nakita ni Lance na ang Winnie na iyon, na malubhang nasugatan, ay mahirap nang pumasok sa nangungunang 500 para sa isang panlabas na pinto, at medyo mahirap para sa kanya na makapasok muli sa pinakamataas na 300. Paf! Natamba si Winnie at natama ng napakalakas. Kaagad na lumapit ang isang manggagamot upang pagalingin siya, at sa loob ng 15 minuto, gumaling si Winnie, at si Winnie ay patuloy na humawak muli, ganap na hindi natatakot sa kamatayan. Pagkalipas ng ilang minuto, siya ay muling binugbog. Sa di kalayuan, ang ina ni Winnie, si Cynthia, ay sumigaw, "Winnie, sumuko ka na, hindi ito isang bagay na makakalaban mo, huwag mo nang saktan ang iyong sarili." Si Winnie ay malubhang nagatan at pagkatapos gumaling, siya ay nagpatuloy sa pagnanakaw, at sa loob ng 5 minuto siya ay malubhang nasugatan muli, ang taong bumugbog sa kanya ay naiinip, at umungal, "Huwag mo nang saktan ang iyong sarili, ito ay isang kompetisyon, kaya hindi ako naging malupit, kung sasaktan mo ulit ang sarili mo, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit." Gaano ka walang galang. Muling sumugod si Winnie. Si Lance ay lubos na humanga sa espiritu ni Winnie, kahit na hindi niya gusto ang ganitong uri ng tao, ngunit siya ay lumaban ng husto sa kanyang pagpupursage sa martial arts. Dahil walang dumating para magnakaw kay Lance, si Lance ay nakaupo lang doon at pinanood ang iba na lumalaban at lumalaban. Lance! Sa sandaling iyon, isang boses ng babae ang nagmula sa isang stool na bato sa likod ni Lance. Lumingon si Lance at nakitang si Leslie iyon. Leslie. "Lance, sana hindi mo ako biguan, pumunta ka sa dulo at ipaglaban mo ako." "Leslie, isipin mo noong high school ka, mahina ka kasing uod sa harap ko, hindi ko talaga alam kung saan ka nakakuha ng lakas para makipag-away sa akin, sa totoo lang, ikaw pa rin. Ang parehong mahinang babae sa high school sa aking paningin. Hahaha, Lance, sa tingin mo ba nakikipagkompetensya ako sa iyo sa martial arts?" "Oo, totoo na hindi maganda ang martial arts ko, pero ang kakayahan ko ay mesmerism, at kahit ikaw ay hindi mo kayang labanan ang aking pagka-mesmerism, so what you sa tingin mo ba ang pinakamalakas mong martial arts ay nasa harapan ko?" Ang tunay na dalubhasa ay hindi kailangang gawin ito sa kanyang sarili. Natigilan si Lance at umungol sa kanyang puso, ignorante. Sa kaunting pagkamsmeris mo na mayroon siya, walang kabuluhan pa rin niyang naisip na kinukulam si Lance, ang kanyang maliit na pagkamsmeris mo ay hindi katulad ng demonic princess na iyon mula sa kanyang nakaraang buhay. Siyempre, ang demonic princess mula sa kanyang nakaraang buhay ay ang tanging taong naramdaman ni Lance na kinatatakutan, ang kanyang nakakaakit na pamamaraan ay ang tanging bagay na talagang makapangyarihan, kahit na ang numero 1 pinakabata sa mundo, ang Wind Lightning, ay nawala sa kanya ng ilang beses, ngayon ay iniisip ang tungkol sa ito, si Lance ay medyo nanggigil. Kaya, ngayon, nakikita si Leslie na ginagamit ang kanyang kaakit-akit na pamamaraan upang pukawin si Lance ay nagmukhang kasuklam-suklam. Ang mer-idea ng bahay ay naging sanhi ng pagkawala ng kanyang pagtutol sa mga babae, pagkatapos ng lahat, ang Leslie ay isang nakamamanghang kagandahan, at ang pinakamalaking kahinaan ng gitnang mer-idea ng bahay ay ang mga babae, lalo na ang magagandang babae. Ngunit ngayon pagkatapos ng pagpapabuti, naibalik nito ang orihinal na resistensya ni Lance, maliban na ang Room Center Meridian ay wala nang tungkuling gumawa ng panloob na kapangyarihan bukod pa sa pagpapahusay sa kanyang kakayahang sexual. Tiningnan ni Lance, at ang poison arts na si Brenda, ay naupo din sa isang pier ng bato, at tila relaxed at walang stress. Ang Brenda na ito, na nagtataglay ng mataas na talento sa poison arts, ay hindi talento sapat sa martial arts at nasa gitnang yugto lamang ng outer gate. Si Leslie din, nasa middle stage lang ng outer gate, pero hindi masasabing mahina sila, dahil lahat sila ay mga pervert na freshmen sa field na pinaggalingan nila.
Halos mag-aalas 11 na nang hindi namamalayan, patuloy pa rin ang matinding kompetisyon. Ang Winnie na iyon, talagang nangaagaw pa rin siya, paulit-ulit, mahigit 10 beses na siyang nasaktan ng malubha. Sa wakas ay lumitaw ang isang himala. Kinagat ni Winnie ang kanyang mga ngipin at sumigaw. Sa sandaling ito, ang kanyang martial arts realm ay nakapasok sa unang bahagi ng inner gate, mula sa outer gate hanggang sa outer gate. Wow! Ang ilang mga tao ay sumigaw ng wow nang malaman nila, hindi nakakagulat na si Winnie ay hindi sumuko, siya ay orihinal na may posibilidad na makalusot, kaya ginamit ang pagkakataong ito. Sa wakas, pagkatapos ng malubhang pinsala sa sarili ng higit sa 12 beses, siya ay talagang nagkaroon isang epiphany at pumasok sa unang bahagi ng inner gate. Nagsimulang sumabog si Winnie, na umabot sa maagang yugto ng inner gate, ganap na siyang nagkaroon ng kapangyarihang lumaban. Sa sandaling sumapit ang alas 11, si Winnie ay nakakuha ng pwesto at nakapasok sa nangungunang 300. Pak, maraming manunood ang hindi napigil ang magsaya sa kanya dahil nakita nila ang napakagandang babae, napakabangis. Ang ilang mga tao mula sa pamilyang Churen ay napaiyak pa sa tuwa, na orihinal na iniisip na ang pagpasok ni Winnie sa nangungunang 500 ay ang katapusan nito, ngunit hindi nila inaasahan na siya ay makapasok pa rin sa nangungunang 300. Sa isang lugar sa Stone Stomp Bench ng War God Martial Arena, ang pinsan ni Winnie na si Riker ay sumigaw, "Winnie, good job." Huminga ng malalim si Winnie at tumango kay Churen Wentian. Sa dami ng mga manunood, 2 batang lalaki ang nakatitig kay Winnie. Ito ay ang nobya ni Winnie na si Peter Wagner, isang makapangyarihang senior sa 3 taon. Ngumiti ang isang batang nakatayo sa tabi ni Peter. "Peter, hindi masama ang iyong kasintahan, hindi lamang siya nakapasok sa maagang yugto ng inner gate, nakapasok din siya sa nangungunang 300. 457. Si Peter ay hindi masyadong tuwang-tuwa na tumango, ang kanyang mukha ay kalmado. Tumawa ulit ang batang lalaki sa tabi ni Peter. "Peter, napakagandang fiancé, wala ka pa ring balak matulog sa kanya hindi mo ba talaga balak hintayin ang gabi ng kasal imbes na ako, hehe, ikaw?" Alam mo, baka ayaw niya. Napabuntong hininga si Peter, payag siya, "Ako ang may kaunting problema." "Anong klaseng problema?" "Sige, huwag ka nang magtanong ng maraming tanong." Tila walang gustong sabihin si Peter tungkol sa problema. Gayunpaman, ang kaibigan sa tabi niya ay tila nahulaan. Tiningnan ni Peter ang War God Martial Arena, ang magiting na si Winnie, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit. Sa tuwing nakikita ni Peter si Winnie, mayroong put sa langit at kawalan ng katarungan, na sumasabog sa loob, kaya't upang maitago ito, siya ay tila marangal at malamig, tinatrato si Winnie ng lahat ng uri ng hindi pagkagusto. Ito ang naging dahilan kung bakit hindi naglakas loob si Winnie na sabihin ang totoo tungkol sa kanyang nakitang hubad ni Lance dahil sa takot na lalong hindi siya magugustuhan ng kanyang nobya. "Sige, mga kaklase, binabati kita sa pagpasok sa Top 300, sa ganap na 2 p.m., mangyaring dumating sa oras upang sumali sa Top 100 na kompetisyon. Ang nangungunang 100 na kompetisyon sa hapon ay napakahalaga at magkakaroon din ng napakahalagang epekto sa mga susunod na ranggo. Bilang pagkakasunod-sunod ng hitsura. Naghiwa-hiwalay ang lahat, isang item lang ang maaaring isagawa tuwing kalahating araw. Ang kabuoang pagtatantya ng kompetisyon ng freshman ay aabot ng 3 araw, ngayon ang 2nd araw. Ang pinakamainit na yugto ng mapagpasyang yugto ng kompetisyon ng freshman ay darating, at ang labanan ng top 100 sa hapon ay simula pa lamang. Pagkatapos ng tanghalian sa hapon, si Lance at ang iba pa ay pumunta sa War God Martial Field sa unang pagkakataon, lahat ay pare-pareho, at marami sa kanila ang hindi man lang kumain. Sa ganap na alas 2, nagpakita si Vice Presidente Bogart sa kalangitan sa itaas ng War God Martial Field. Mga kapwa mag-aaral, opisyal na nagbukas ang pinakamatinding yugto ng freshman competition ngayong taon, ngayong hapon ay ang top 100 pre-rankang tournament.
Ang tinatawag na Top 100 Pre-Ranked Tournament ay ang inaasahang ranggo, na siyang magdedetermina ng lakas ng mga kalaban na makakaharap mo mamaya sa PK, 100 pre-ranked, mas mababa ang ranked, mas malakas ang mga kalaban na makakaharap mo pagkatapos. Mangyaring seryosohin ito, syempre, kung sa tingin mo ay malakas ka, huwag mag-atubiling gawin ito. Susunod, i-aanunsyo ko ang mga patakaran para sa nangungunang 100 na ranggo, bawat nangungunang 300 na freshman, mula rito, pumunta sa New Life Village, hanapin ang punong nayon, pumasok sa 1,000 Feet Demon Cave, putulin ang ulo ng pinakamakapangyarihang demonyong ahas na sa tingin mo ay kaya mong pumatay, at pre-rank ayon sa lakas ng demonyong ahas. Kung ang lakas ng demonyong ahas ay pareho, ranggo ayon sa oras na bumalik ka sa pagkakasunod-sunod. Sa puntong ito, kailangan kong ipaalala sa iyo na sa antas na ito, magkakaroon ng kamatayan, wala ng mga manggagamot na magpapagaling sa iyo, at maaari ka ring mapatay ng Devil Snake, kaya mangyaring gawin ang iyong makakaya. Gate o sa itaas, mariin kong iminumungkahi na sumuko, kapag nangyari ang kamatayan, ang akademyang ito ay hindi mananagot para dito. Nagkaroon ng kaguluhan sa eksena, ngunit magkakaroon ng kamatayan. Sige, pagkatapos kong magbilang ng 3, bubuksan na agad. 1, 2, 3, buksan mo. Matapos sumigaw si Bogart, agad na umalis ang mga freshmen sa antas ng metamorphosis na iyon patungo sa Novice Village. Ngunit ang mga nasa loob ng mid-level na iyon ay nag-aalangan, walang nang ahas na kitilin ang kanilang sariling buhay, at kahit na nagawa nilang patayin ang ulo ng ahas ng Devil Snake pabalik, malamang na sila ay lampas na sa 100 at hindi pa rin makapasok sa tuktok. 100. Sa huli, lumabas na maraming tao ang tumuko, at ilang dosina lamang ng mga mid-tier na panloob na sekta ang kumagit ng bala at sinubukan, at ang iilang mid-tier na panloob na sekta na ito ay nang ahas ding pumunta ng tama. Tiwala sa sariling lakas. Tiyak na lumipad si Lance nang walang pag-aalinlangan. Humigit kumulang 170 tao, na tumuntong sa mga dulo ng mga puno, ay lumipad sa harapan ng grupo, at ang taong lumilipad sa harapan ay si Benny, ang numero 1 eksperto ng sword art system. Hindi nagtagal ay umalis na ang lahat sa War God Martial Arena, at naghihintay ang mga manunood na bumalik ang lahat. Hindi nagpabilis si Lance at pinanatili ito sa katamtamang bilis. Makalipas ang halos 40 minuto, sunod-sunod na dumating ang lahat sa Novice Village, hindi na kilalang kilala ang lahat sa Novice Village. Ang punong nayon ng Novice Village ay naghihintay na sa pasukan ng village, at nang makita niya ang lahat na paparating, ngumiti siya at sinabi, "Mga kapwa mag-aaral, ang 1,000-foot Demon Cave ay nasa tabi ng malaking puno ng akasya sa nayon, mayroong isang hukay na libu-libong talampakan ang lalim, at kapag mas malalim ang hukay na iyon ay bumababa, mas lumalaki ito, at halos 1,000 talampakan pababa sa hukay, maraming demonyong ahas ang nabubuhay. Kung mas malakas ang Devil Snake, mas mahaba ang mga sungay sa ulo nito, at habang pababa ito, mas magiging malakas ang Devil Snake. Sa pinakamalalim na lugar, napakalakas ng Devil Snake na kahit na ang din mo ay hindi makakapantay dito. The Devil Snake ay hindi tulad ng liwanag, mas gusto nito ang dilim, lahat kayong pumapasok sa 1,000-foot Magic Cave, dapat gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya. Hindi biro ang 1,000-foot Magic Cave ahas, pero pagod ka na, tapos ang lalim ng 1,000-foot Magic Cave, hindi ka na makakalipad. Punong barangay, maraming taon na akong nandito, taon-taon ay pumapasok ang mga bagong estudyante sa 1,000-feet Magic Grotto, pero bawat taon ay may mga namamatay, at sa taong ito ay walang pagbubukod, sino man sa inyo ay maaaring mamatay doon, kaya't mamuhay ayon sa inyong kaya. Magiliw na pinayuhan ng punong nayon ang lahat, na para bang nakakatakot. Ang mga bagong mag-aaral na iyon ng panloob na klase ay tiyak na pumasok sa nayon ng walang pag-aalinlangan, habang ang mga nakaramdam ng kahinaan ay nagtagal at nag-aalangan sa pasukan ng nayon. Sa katunayan, naramdaman nila na hindi alintana kung sila ay nakapasok sa nangungunang 100 o hindi, ngunit magagawang magdala ng demonic snakehead pabalik ay isang karangalan at pagkawala ng mukha. Pumasok si Lance sa nayon ng walang gaanong iniisip.
Di nagtagal, natagpuan ni Lance ang lokasyon ng Thousand-Foot Demon Grotto ng village. Ang pasukan sa Thousand-Foot Demon Grotto, tulad ng isang balon, ay mukhang hindi mahalata, ngunit pagkatapos lamang tumalon ay makikita nila na habang mas malalim ang kanilang pagbaba, mas malaki ito. Nakuha, tulad ng isang trapezoid, ang pinakamalalim na bahagi ay napakalaki para isipin, lahat sila ay nagtataka kung paano maaaring umiral ang gayong Thousand-Foot Demon Grotto sa isang isla tulad ng Woolen Island. Ngunit walang nag-isip tungkol sa pag-iral nito, anuman ito. Ang pagkakaroon ay makatwiran. Bumaba ka. Si Benny ng Sword Art Department ang unang tumalon pababa. Pagkatapos, ang mga ekspertong iyon mula sa iba't ibang departamento ay tumalon lahat ng walang pag-aalinlangan, at sa isang iglap, tumalon na sila sa mahigit 60 tao. Si Lance ay handang tumalon din nang matuklasan niyang dumating din si Winnie. Ikaw. Tiningnan ni Lance si Winnie na may kainahinala, ganoon ba talaga ang takot sa kamatayan ng taong ito? Ilan sa gitnang inner gate ang sumuko, at siya, isang maagang inner gate, ay dumating, at nakapasok lamang sa maagang inner gate sa umaga. Ngumuso si Winnie sa disgusto kay Lance at tumalon sa Thousand-Feet Demon Grotto nang walang pag-aalinlangan. Sumunod naman si Lance at tumalon sa Thousand-Feet Demon Grotto, sinabi sa kanyang puso, hindi ko talaga alam kung hindi ako natatakot sa kamatayan, o kung wala akong lakas para gawin iyon. Kailangang sabihin na ang tapang ni Winnie ay nagulat kay Lance, sa kasong ito, siya ay mas matapang kaysa sa mga sumuko, ito ay isang lugar kung saan siya papatayin. Sa pagtalon sa Thousand-Foot Demon Cave, parang tumalon sa tuyong balon, pagkatapos ay mas maraming espasyo ang bumababa sa tuyong balon, mas humihina at humihina ang liwanag. 458. Makalipas ang ilang sandali, nang tumangala ang dawn, ang balon ay parang kabilugan ng buwan sa pinakatuktok ng pinakatuktok. Alam ni Zeman yun na ilang daang talampakan lang ang lalim nila sa kuweba ng Diablo. Ngunit malayo ito. Mula sa sapat, ang pinakamahina sa mga demonyong ahas ay nakaligtas sa humigit kumulang 1,000 talampakan, at kailangan itong magpatuloy. Sa puntong ito, napakadilim na ng kuweba, parang gabi na, kung hindi dahil sa mas malakas nilang paningin, baka wala silang makita. Sa kabutihang palad, pagkatapos ng patuloy na pagbaba ng halos 300 talampakan, maraming mga alitap-tap na insekto ang lumitaw sa mga pader na bato sa magkabilang gilid ng Devil's Cave, na naglalabas ng madilim na pulang ilaw, at doon lamang naging maliwanag ang Devil's Cave, syempre, mas maliwanag lamang. Hindi nagtagal sa ibaba, narinig ni Lance ang isang umuungal na tunog na tumaas. Ang umuungal na tunog ay nakakatakot pakinggan. Ang ilang mga tao na nakababa na dito ay tila medyo umatras. Si Winnie na ilang dosenang talampakan sa itaas ng Lance ay manhid din sa sandaling ito at umaatres. Gayunpaman, si Winnie ay nakatikom pa rin ang kanyang mga ngipin at nagpatuloy. Hindi niya alam na ang maling desisyon niyang ito ay tuluyang mapapatay dito. Hindi nagtagal ay umabot si Lance ng halos 1,000 talampakan ang layo, at nakakita ng maraming demonyong ahas na nakahiga sa mga pader na bato sa magkabilang gilid. Ang kanilang mga mata ay kumikislap ng pulang ilaw, ang kanilang mga bibig ay puno ng mga ngipin, na parang ligaw na aso na nakatitig sa mga taong bumaba para manggulo. Sila. Habang mas mahaba ang mga sungay, mas malakas ang Devil Snake. Nakita ni Lance na marami sa mga taong nauna sa kanya ang nagsimulang patayin ang mga demonyong ahas sa hindi masyadong malalim na lugar sa ibaba, na parang bumagsak, dumadagandong na parang kulog. Ang pinakamaliit na demonyong ahas ay mas makapal kaysa sa Bar Isles. Naisip ni Lance na kahit na ang pinakamalakas na freshman ay hindi malim, at ang mga sungay ng mga demonyong ahas na kanilang pinutol ay mga 5 sentimetro ang haba, marahil, 5 sentimetro ang haba ay sapat lamang para sa kanilang labanan. Ang mga mahihina naman ay nagzap sa mga demonyong ahas sa halos 1,000 talampakan, kung saan ang mga sungay ng demonyong ahas ay mga 1 sentimetro hanggang 2 sentimetro ang haba. Naisip ito ni Lance, lumalim din siya ng kaunti, dapat man lang ay mapanatili niya ang isang katamtamang antas.
ito ay pre-ranking pa rin, itinuring ni Lance ang kanyang sarili na sapat na malakas, gayunpaman, hanggat maaari siyang makapasok sa nangungunang 100, siya ay magiging kwalipikadong tumuloy sa susunod na round, hindi iniisip na siya ay dapat na mauna sa ranggo. Gayunpaman, tama si Vice President Bogart, mas mataas ang pre-ranking, mas mahina ang kalaban, at mas mababa ang ranking, mas malakas ang kalaban. Huminto din si Lance sa paglalim, nakakita ng mahiwagang ahas na may mga sungay na umabot sa 4 na sentimetro, at pinatay ang ahas na iyon sa isang laslas. Swoosh! Ibinuko ng demonyong ahas ang kanyang bibig at inilabas ang dila, mula sa kanyang bibig ay lumabas ang isang itim na parang chain na dila, ang dila na iyon at napaka-flexible din nito. Ang figure ni Lance ay kumikislap at nawala sa kinauupuan, lumitaw sa harap ng demonyong ahas sa susunod na sandali, si Lance ay nagsasagawa na ngayon ng Ghost Will Determination. Buzz! Hinampis ni Lance ang ulo ng demonyong ahas na iyon. Dang! Katsa! Naputol, oo, nabasag ang talim ni Lance 2 piraso. Ang ulo ng demonyong ahas na iyon ay parang gawa sa bakal, ang mga kaliskis nito sa buong katawan nito ay napakatigas na hindi ito maputol ng isang normal na kutsilyo. Damn! Natahimik si Lance, isang hilt na lang ang natitira sa kanyang kamay, at isang espada lang ang dala ni Lance, hindi isang espada. Ang kutsilyo ni Lance, na kinuha niya sa pasukan ng baguhan na nayon noong siya ay pumatay ng mga balang bago pa man siya nag-enroll sa paaralan, ay magiging. Ang pagtatapon nito, natural, ay hindi magandang bagay. I'll go. Nabaligtad ang katawan ng demonyong ahas, at ang buntot nito ay tumawid kay Lance, nabasag ni Lance ang hilt ng kanyang kutsilyo sa pagkabigo, at isang ghost will ang umiwas, ang galit na pag-atake ng demonyong ahas ay nabigo. Sa lakas ng Devil Snake, hindi nito kayang patayin si Lance, ngunit si Lance ay walang kutsilyo, at ang kanyang walang laman na mga kamay ay hindi maaaring putulin ang ulo ng Devil Snake. Lumipas ang oras, mahigit 1 dosenang napakalakas na bagong estudyante ang pumutol na ng ulo at lumipad paitaas, handang ibalik ang ulo ng Devil Snake sa War God Martial Arts Arena ng Martial Arts Academy, naghihintay sa kanila ang walang katapusang tagay ng War God Martial Arts Arena. Si Lance, sa kabilang banda, ay labis na nanlumo dahil wala siyang kutsilyo, bagaman walang pakialam si Lance kung gaano siya na pre-rank, ngunit kung magpapatuloy ito, hindi na maibabalik ang ulo ng Devil Snake. Natakot siya na hindi siya makapasok sa ikadaang lugar. Hoy, kaklase, pahiram ako ng kutsilyo. Sigaw ni Lance sa isang batang lalaki na babalik na sana. Unfortunately, that boy trailed off. One less person. One less competition, go to hell and it to you. Walang nagpahiram kay Lance ng kutsilyo. Fuck! Nasusunog si Lance. Dahil wala siyang kutsilyo, magiging bukas siya sa pakikipagtalo, at kailangan niyang makipagtalo sa ulo ng Devil Snake. Kung alam ng lahat kung ano ang iniisip ni Lance, natatakot ako na matatakot sila hanggang sa mamatay, at ang lakas na kailangan para gawin kahit isang walang laman na away sa isang ahas ng demonyo ay hindi talaga isang bituin. Uminom. Nagmamadaling umakyat si Lance at hinawakan ang leeg ng demonyong ahas sa isang iglap, ang leeg ng demonyong ahas na ito ay kasing kapal ng takip ng sewer manhole. Break it for me. Hinawakan ni Lance ang leeg ng ahas gamit ang 2 kamay at nakipaglaban ng husto, ang demonyong ahas ay gumulong sa buong batong pader, ang eksena ay lubhang nakababahala. Sa wakas ay dahan-dahan itong pinatay, ngunit dumiretso si Lance upang yumuko ang ulo ng ahas. Yaya! Niyakap ni Lance ang malaking leeg ng Devil Snake, ang parehong mga kamay ay desperadong nabali sa magkabilang direksyon, ngunit upang pigilan din ang counter-attack ng Devil Snake, ang tunay na malapit na labanan. Wow shit! Sino yun? Huwag mo akong takutin. Nakikipag-away sa isang magic snake gamit ang iyong mga kamay. Hindi niya pupugutan ang ulo ng demonic serpent sa pamamagitan lamang ng kanyang mga kamay, hindi ba? Ang eksena kung saan nakipag-away si Lance sa Devil Snake na walang dala ay sa wakas ay nagdulot ng kaguluhan sa eksena.
Sa sandaling ito, mga 1,000 talampakan ang lalim, maingat na nakikipaglaban si Winnie sa pinakamahinang Devil Snake. Ang gusto lang niya ay pumatay ng Devil Snake para makabalik. Ayaw niyang makapasok sa top 100. Sa kanyang lakas na ang makapatay ng Devil Snake para makabalik ay sapat na kahanga-hanga, ngunit hindi niya inaasahan na ganoon kalakas ang Devil Snake. Siya ngayon ay lubusang dehado. Sa sandaling ito, narinig ni Winnie ang nakakabinging pagyanig na nagmumula sa mas malalim na ibaba. Ang mga pader na bato sa magkabilang gilid ay nanginginig, at agad na tumingin sa ibaba. Nagulat si Winnie nang makita ang walang laman na kamay ni Lance na nakahawak sa leeg ng isang ahas na kasing laki ng takip ng manhole. Pinahintulutan ng ahas na magpumiglas, ngunit hindi nito maalis ang kamay ni Lance. Ang ahas ay tila nasa matinding sakit at patuloy na inuuntog ang katawan nito sa pader na bato, sinusubukang patayin si Lance. Ang malaking katawan nito ay gamulong din sa ibabaw ng pader na bato, nanginginig ang buong batong dingding ng kuweba, ngunit hindi nito maalis si Lance. Ngumuso si Lance at ginamit ang lahat ng kanyang lakas upang yumuko ito, ngunit ang katawan ng Devil Snake, na mas makapal kaysa sa takip ng manhole, ay maaaring hindi hawakan ng isang kamay, at isang pantasya na masira ito ng buhay. Gayunpaman, ginagawa ito ni Lance. 459. Nang makita ni Winnie ang eksenang ito, nanginginig din ang kanyang katawan, na hindi makaramdam ng pagkagulat. Gayunpaman, hindi na siya makapanood pa dahil nakataya ang kanyang munting buhay. Masakit na ang mga kamay ni Lance, at hindi pa rin niya ito mabali. Ungol. Ang leeg ng demonyong ahas ay sinakal ni Lance upang makagawa ng malungkot na tunog. Lihim na sinabi ni Lance, kailangan ko muna itong sakalin, pagkatapos ay ibaluktot. Yaya. Ang panloob na kapangyarihan ni Lance ay umikot at ang kapangyarihan sa kanyang mga kamay ay umabot sa sukdulan, na patuloy na sinasakal ang demonyong ahas. Ungol, dagandong. Ang diablo na ahas ay naghihingalo na nagpupumiglas, na tumama sa batong pader ng mas matindi, maraming bato ang dumagundong pababa, naramdaman ang 1,000 talampakang magic cave na nanginginig. Ah! Sigaw ni Lance, medyo namamatay na ang Devil Snake. Hinawakan ni Lance ang Devil Snake sa leeg gamit ang 2 kamay at sumigaw, nabali ito ng malakas sa tagiliran at pagkatapos ay sa tuhod. Kaching! Sa loob ng leeg ng Devil Snake, isang tunog ng pag-click ang narinig, at ang cervical vertebrae ng Devil Snake ay tila nabali ni Lance, habang ang ulo ng Devil Snake ay nakabitin, patay. Ang vertebrae ng leeg ng Devil Snake ay madaling nabali, medyo napunit si Lance, at ang ulo ng Devil Snake ay pinunit ng malakas ni Lance, at ang dugong ibinuga ng diablo na ahas ay nagpamura din kay Lance, ngunit ito ay normal, dahil lahat ng tao na putulin ang ulo ng ahas ay mawiwisikan ng dugo. Inilagay ni Lance ang malaking ulo ng ahas sa kanyang balikat at tumalon paitaas. Ang halaga ng pagpatay ni Lance sa isang 4 cm na may sungay na magic snake gamit ang kanyang mga kamay ay mas mahirap kaysa sa mga gumamit ng mga sandata para pumatay ng 5 cm na may sungay na tao. 1 segundo upang tandaan na basahin ang libro. Habang lumilipad si Lance pataas, nakita niya na si Winnie ay nakikipaglaban sa isang demonyong ahas, at si Winnie ay wala ng pagkakataong manalo. Puff! Sa sandaling iyon, ang maladevil na dila ng Devil Snake ay tumusok sa dibdib ni Winnie, at ang mga mata ni Winnie ay nagdidilim, na nagpapakita ng kawalan ng pag-asa bago siya namatay. Bumantong hininga si Lance, basta, pagkatapos ng lahat, siya ay anak ni Kent, iligtas mo siya minsan. Mabilis na umakyat si Lance, bitbit ang ulo ng ahas gamit ang isang kamay at hinawakan ng isang kamay ang dila ng demonyong ahas, ang dila nito ay kasing tigas ng bakal. Uminom ka. Malakas na hinailan ni Lance at inilabas ang dila ng Devil Snake, napasigaw ang demonyong ahas sa sakit at nagpagulong-gulong sa pader na bato sa magkabilang gilid, ang tigas ng pagkakabunot ng dila nito, kahit ang demonyong ahas ay mahihirapan. Ang dila na tumagos sa bibig ni Winnie ay tuluyang bumitaw, si Winnie ay hindi na nakayanan, at ang kanyang katawan ay kumalat pababa.
Inihagis ni Lance ang ulo ng ahas na dala-dala niya sa kanyang kamay pataas, pagkatapos ay tumapak sa pader na bato at binaril patungo sa nahuhulog na katawan ni Winnie. Pagkatapos mahulog si Winnie ng mahigit 10 talampakan, hinawakan siya ni Lance sa isang iglap at tumalon pataas, nang ang ulo ng ahas na itinapon niya pataas ay nahulog din. Hinawakan ni Lance ang ulo ng ahas gamit ang kanyang kabilang kamay. Hinawakan ni Lance ang ulo ng ahas sa isang kamay at si Winnie sa kabilang kamay, at tumalon patungo sa pasukan ng Thousand Foot Magic Cave. Ilang sandali pa, tumalon si Lance mula sa bakana ng balon at agad na itinapon ang ulo ng ahas upang iligtas muna si Winnie, na nasa bingit na ng kamatayan. Sa kabutihang palad, si Lance ay isang manggagamot, at isang ika-10 baitang manggagamot, kung hindi, si Winnie ay magkakaroon lamang ng isang kamatayan ngayon. Inilabas ni Lance ang mga pilak na karayom na dala niya, bilang isang doktor, kadalasan ay may dala siyang mga kagamitan, at kayang iligtas ang iba at ang kanyang sarili. Maaari din itong gamitin bilang isang maitim na sandata. Ang maitim na sandata ni Lance ay napakalakas din, kahit na hindi siya isang estudyante ng Dark Claw Department na nagdadalubhasa sa madilim na mga armas. Nanghihina na si Winnie, pagkatapos magpasok ng ilang karayom si Lance sa kanyang puso, agad niyang hinawakan siya at ang ulo ng ahas. Nakakita ng pawid na bubong, hinubad ang blouse ni Winnie, natural na tanaw ang dibdib ni Winnie, ngunit wala sa mood si Lance na humanga sa kanila, bukod pa, napuno siya ng dugo, walang makita. Ang dila ng ahas ay tumusok mismo sa gitna ng kanyang tadyang, at may butas na dumudugo sa sandaling iyon. Tinulungan lang siya ni Lance na patatagin ang pulso ng kanyang puso upang pigilan ang kanyang paghinga, pati na rin ang pagpapanatili ng kanyang tibok ng puso sa tulong ng panlabas na puwersa ng mga pilak na karayom. Bilang isang 10th grade healer, nagawa na ni Lance ang mga bagay na ito na nagil iligtas buhay ng madali, hindi nababagabag at malinaw ang ulo, nang walang kaunting sagabal. Pagkatapos lamang niyang harapin ang pinakamahalagang hakbang na nagil iligtas buhay, sinimulan niya ang malalim na proseso ng pagpapagaling, gamit ang kanyang sariling lakas sa loob at sariling lakas ng loob ni Winnie upang pagalingin ang kanyang panloob at panlabas na mga pinsala. Tiyak na uubusin ng mga hormone ang sariling enerhiya ni Winnie. Halimbawa, ang panloob na enerhiyang taglay niya sa kanyang dantian ay mauubos, kaya tiyak na magiging napakahina si Winnie pagkatapos. Humigit kumulang 40 minuto ang itinagal ni Lance upang gawing matatag ang katawan ni Winnie. Ang buhay ay walang hadlang, ang susunod na kailangan niyang gawin ay alagaan ang kanyang sariling paggaling, tinatayang 1 linggo o kalahating buwan ay maaaring gumaling. Ang mga damit ni Winnie ay hindi na maisuot, lahat sila ay napuno ng plasma. Si Lance ay kailangang haborin ang isa sa kanyang mga jacket para maisuot nito, at pagkatapos ay siya mismo ay nakasuot lamang ng malapit na sando. Walang oras upang nagtagal, agad na binuhat ang malaking ulo ng ahas, at mabilis na lumipad palayo sa baguhang nayon. Talagang natakot si Lance na sa sandaling bumalik siya, hindi na siya mapapasok sa top 100, kaya't inilapat niya ang kanyang magaan na kasanayan sa sukdulan. Ang daan. Sa sandaling ito, sa maliit na bahay na iyon, pumasok ang punong nayon, tiningnan ang sugat ni Winnie at sinabi sa kanyang puso, isang butas sa dibdib na kasing laki ng mangkok, nasa bingit ng kamatayan, napakasakit, ang buong martial arts academy, natatakot ako na tanging ang healer lang ng 10th grade ang makakapagligtas sa kanya, pero itong estudyanteng ito ngayon pa lang, ginawa na talaga niya, napakabata pa niya, ang lakas pa niya ng healer sa 10th grade, sok. Lumipad si Lance at sa wakas ay nakabalik sa War God Martial Arena. Sa sandaling ito, humigit kumulang 60 tao ang dumating sa War God Martial Arena, at ang 60 tao na iyon, na nakahilera, bawat isa ay may malaking ulo ng demonic serpent na inilagay sa ilalim ng kanilang mga paa. Nang makita ang ibang tao na lumilipad pabalik, maraming manunood ang sumigaw ng malakas. Bang! Inilagay ni Lance ang ulo ng kanyang ahas sa lupa, at ang bigat na 700 hanggang 800 pounds ay sumabog sa lupa ng isang kalabog. Oh, so cool! Sigaw ng mga healing na estudyante sa eksena, ang healing department sa wakas ay may isang tao sa top 100.
Tiningnan ni Vice Dean Bogart ang snakehead na ibinalik ni Lance at sinabing, nakapatay ka ng 4-grade magic snake, maaari kang mag-rank sa ika-52. Salamat! Dinala ni Lance ang kanyang ulo ng ahas at ipinasok ito sa ika-52 na pwesto, bagaman mahigit 60 tao ang bumalik, higit sa 10 sa kanila ang nakapatay ng isang 3-peak na demonic snake, kaya naunahan sila ni Lance, bagaman mas tumagal si Lance. Phew! Bumantong hininga si Lance, akala niya ay nakabalik na ang lahat at nakapasok sa top 100, ngunit ito ay napapanahon, pansamantalang naging ika-52. Sa dami ng mga manunood. Tuwang-tuwang sinabi ni Sally, si Lance ay halos tiyak na nasa top 60, mahusay. 406 na po. Bueno, siya ang ika-61 na bumalik, na sinusundan ng isa pang 30 o higit pa, at 100 lugar ang mapupuno, at ang unang daan ay matutukoy. Pagkatapos nito ay ang 50 malakas na labanan, pagkatapos ay ang 30 malakas na labanan. Ang pre-ranking ni Lance ay dapat na maging 50 o higit pa, at kahit na ito ay isang pre-ranking lamang, halos makikita na nito ang tunay na lakas. Kung mas malakas ka, mas mabilis kang pumatay sa Devil Snake, mas mabilis kang natural na babalik, at ang pre-ranking ay direktang proporsyonal sa iyong tunay na lakas. Sabi ni Elsa. Well, hindi ko alam, makakapasok pa ba siya sa top 50? Umaasa na sabi ni Sally. Sinabi ni Elsa, ayon sa kanyang pre-ranking mula sa daang pinakamalakas, siya ay nasa gitnang seksyon, kaya medyo delikado, ngunit hindi ko masasabing walang pagkakataon. Napakalakas na ng top 100. Sabi ni Sally na may kasiyahan. Sa sandaling iyon, sa ibang bahagi ng pulutong ng mga manunood, ang ilang mga tao mula sa pamilyang Damon ay hindi napigil ang tumingin kay Zilan, na puno ng dugo, sa War God Martial Arena. Natapakan ni Zilan ang kanyang paa sa labis na pagkadismaya, ang taunang ito ay talagang nakapasok sa top 100, hindi ba siya isang mid-inner gate? Kailan ito naging huli na inner gate, damn it, Hindi alam ni Zilan kung siya ay nagseselos o napupuot sa kanyang sarili dahil sa pagiging inutil niya sa ngayon, hindi siya nakapasok sa top 100, at siya ay kusang sumuko upang patayin ang demonic snake. Gusto ni Zilan na si Lance ay mapatay ni ang demonic snake, ngunit hindi niya inaasahan na sasampalin siya ng katotohanan. Si Lance ay hindi lamang namatay, ngunit bumalik din kasama ang demonic snake, at ito ay higit sa 50 ay napakaluwalhati na. Ang ika-7 at ika-19 na elder ng pamilyang Damon ay tahimik sa sandaling ito, nakatingin kay Lance na hindi alam kung ano ang iisipin. Pagkaraan lang ng mahabang panahon ay napabuntong hininga ang ika-7 matanda, hindi ko akalain na ang mga basurang pinatalsik namin sa pamilya, maaari siyang maging ganoon kalakas, talaga namang nakumpirma na ang kanyang huling ranggo ay higit sa 50, sayang. Bumantong hininga din ang ika-19 na matanda, oo, kahit ako ay hindi ko inaasahan, sinasampal niya ang mukha ng pamilyang Damon namin, kung alam ng mga tao na siya ay isang outcast ng aming pamilyang Damon, hindi ko alam kung paano sila pagtatawanan, pinatalsik ang mga ganyan. Isang promising henyo mula sa pamilya, katawa-tawa. Kung ang balita tungkol sa pagpasok ni Lance sa 50+ ranks ay ikakalat pabalik sa pamilya, napakaraming tao sa pamilya ang hindi makakaalam kung ano ang kanilang mararamdaman. Sa una, huwag ka na lang magsalita. Kung alam namin na maaari pa siyang sumabog sa hinaharap at umabot sa antas na ito, paano siya mapapatalsik ng pamilyang Damon sa pamilya? Aba, parang kapag bumalik kami sa pamilya, kailangan naming magsagawa ng isang pagpupulong para pag-usapan kung ano gagawin, kung ibabalik siya o hindi sa pamilya. Ibalik mo siya sa pamilya. Naku, pakiramdam ko namumula ang dati kong mukha noong pinaalis ko siya sa pamilya, pero ngayong nakita kong magaling siya, ibinalik ko siya sa pamilya. Nasa top 50 siya sa freshman competition, papansinin na lang ba niya? Naku, nagsisisi talaga. Narinig ni Tristan na nakatayo sa tabi niya ang mga salita ng dalawang elder ng pamilya, sa ilang kadahilanan, nakaramdam siya ng hindi komportable sa loob, at sinabi rin na gusto niyang bawiin ang pamilya, na mas lalo pang nalungkot.
Sinabi ni Tristan, ikapitong tiyuhin, ikalabinsyam na tiyuhin, hindi na kailangan para dito, 50 lang ito o higit pa. Kung alam ng mga tao, pagtatawanan din nila ang aming pamilyang Damon, isang bagong dating sa kompetisyon na higit sa 50 ranggo bilang isang kayamanan, pinatalsik sa pamilya at dinilaan pa rin ang kanyang mukha upang mahanap siya pabalik. Huwag kalimutan, ako ay 28 sa simula, kahit na ang ranggo o lakas ay higit pa sa kanya, isang 50-something, kailangan na dilaan ang kanyang mukha kaya marami. Si Zilan ay abala rin, tama, 50 lang, kapatid na Jenghao noon top 30, kulang pa ang pamilya nating Tang. Henyo. Isa bang krimen na hanapin si Lance pabalik? Sabi ng ikapitong matanda, wala tayong dalawa na magdedesisyon sa bagay na ito, mag-uusap lang tayo ng basta-basta, kailangan nating bumalik sa pamilya lahat ay may meeting bago tayo gumawa ng mga plano. At kaya, pagkatapos maghintay ng 1.5 oras, 100 tao ang natipon, isa-isa. Ang huling ranggo ni Lance ay 52. Lahat, wala na ang freshman 100, at ang mga hindi pa nakabalik mamaya, namatay man o nagawang ibalik ang snakehead, ay hindi magiging bahagi ng top 100. Bilang tanda ng paggalang sa mga hindi pa nakabalik pa, pakiusap sa lahat, kahit gaano pa katagal, hintayin sila dito at bigyan sila ng palakpakan sa kanilang pagbabalik. Sigaw ni Vice President Bogart, at lahat ay sumang-ayon na dapat silang magbigay ng palakpakan kahit na ang mga bumalik mamaya ay nagdala ng snakehead. Sa karamihan ng tao, nag-aalalang sinabi ni Cynthia, bakit hindi pa bumabalik si Winnie, baka may nangyari sa kanya. Itong batang ito, bakit kailangan niya maging napakalakas? Si Riker Churen din talaga, siya mismo ang na-award ng top 10 pre-ranked positions, pero hindi niya inalagaan si Winnie. Sa langit, inihayag ni Bogart, susunod, i-aanonsyo ko ang listahan ng mga nakapasok sa nangungunang 100. Ang unang pwesto na nanalo ng pre-ranking ay si Benny ng Sword Law, ang pangalawang pwesto ay si Fred ng Sound Law, ang pangatlong pwesto ay si Dick ng Hidden Arts, at ang ikaapat na pwesto ay si Guli ng Rod Law. Ang mga nabasa ang mga pangalan, ang mga tao mula sa kanilang mga pamilya ay nakaramdam ng hindi kapani-paniwalang pagmamalaki nang marinig nila ito, at ang iba pang mga pamilya ay nagsitinginan ng naiinggit. Ang 52nd place winner ay, Healing Lance. Oh! Nang marinig ang pangalan ni Lance, ang buong faculty at mga estudyante ng Healing Department ay naghiyawan, napakaluwalhati. Sa unang pagkakataon na ang Healing Department ay napakaluwalhati, si Lance ay naging bayani ng buong departamento. Sa sandaling ito sa karamihan, narinig ni Chloe ang pangalan ni Lance, nakaramdam ng labis na pananibik sa loob, isang pagsabog ng pagsamba. Ang pinuno ng departamento ay sumigaw, Lance, magandang trabaho. Ang pinuno ng departamento ay nasa sabik din. Ang mga estudyante mula sa ibang mga departamento sa tabi niya ay humirit, a mere 50 or so, what's there to be excited about? Hindi ko sinisisi ang mga tao, pagkatapos ng lahat, walang sinuman mula sa departamento ng pagpapagaling ay kailanman nakapasok sa nangungunang 100, kaya't maliwanag na sila ay nasa sabik. Pagsapit ng 8:00 ng gabi, nakabalik na ang lahat ng mga estudyante, kasama na si Winnie, na pinabalik din ng isang guro na nagpunta para hanapin sila. Sinabi ni Vice Dean Bogart, lahat, sa kasamaang palad, may mga namatay sa kompetisyong ito para sa nangungunang 100 bagong mag-aaral, 2 bagong mag-aaral mula sa gitnang yugto ng Inner Gate ang namatay sa 1,000 Feet Demon Grotto, sila ay si Song Yun-hong from the Gun Law Department at Brown Wang Ying mula sa Dark Law Department. Nahanap na ng aming guro ang kanilang mga bangkay at ibinalik sila, at hiniling ang pamilya ng 2 estudyanteng ito na lumabas at kunin sila. Isang sigaw ang nagmula sa 2 pamilyang lumipad palabas at kinuha ang mga bangkay ng 2 nasawing kaklase, at lahat ay tahimik na nagluksa. Sa sandaling ito, sa karamihan, ang mga labi ni Winnie ay maputi at ang kanyang katawan ay nanginginig, ang kanyang buong katawan ay nakatayo doon ng mahina. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Lance sa War God Marshall Field, ang kanyang ekspresyon ay puno ng komplikado.
Bagamat siya ay walang malay sa likod, malinaw niyang nakita na si Lance ang nagligtas sa kanya noong siya ay tinusok ng demonic snake sa dibdib, at kung hindi siya nailigtas ni Lance ngayon, kung gayon ang listahan ng kamatayan si Vice. Kakabasa pa lang ng presidente ay idinagdag siya nito, si Winnie, dito. Si Winnie ay orihinal na galit kay Lance, ngunit sa sandaling ito, hindi niya alam kung ano ang mararamdaman sa loob. Forget what they doing, keep on